Habang lahat ng atensyon ay nakatutok sa biglaang paglakas ng Philadelphia 76ers, may isang player sa roster nila na tila hindi ganoong napapansin ng karamihan. Pero lingid sa ating kaalaman, maaring siya na pala ang magiging X-factor ng Sixers. Isang batang may bilis, athleticism at solidong depensa ang pwedeng maging malaking problema para sa mga kalaban. At bakit magiging secret weapon siya ng Philadelphia 76ers sa paparating na NBA season? Sino ba siya? Ang totoong secret weapon ng Philadelphia 76ers ngayon na hindi masyadong napapansin ng casual na mga NBA fans ay ang 6'5 shooting guard na athletic, explosive at magaling sa depensa. Walang iba kundi si VJ Edgecombe. Siya ang kukumpleto sa napakalakas na starting lineup ngayon ng Sixers na may Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey at Lolo Bron. Bakit nga ba siya ang itinuturing na secret weapon ng koponan? Bigyan ko lang kayo ng kaunting insight kay VJ Edgecombe mga ballers. Si VJ ang kanilang 3rd overall pick. Sa unang game niya as rookie, umiscore agad ito ng 34 points at nakabasag ng record sa franchise ng Sixers na may pinakamataas na puntos para sa isang rookie. At dahil din sa kanyang galing, napili siya bilang 2026 NBA Rising Star MVP at nasa top 3 ng Rookie of the Year voting. At nung nakaraang season, may malupit na average si VJ Edgecombe na 16 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Ngayon na may information na kayo about kay VJ, balik na tayo sa main topic. Bakit nga ba siya ang secret weapon? Unahin natin sa opensa. Makakatulong si Edgecombe sa floor spacing ng Philadelphia 76ers. Pag nasa laro na, matik talaga ang atensyon ng kalaban na rekta agad sa mga superstars ng Sixers. Tulad ni Lolo Bron na may pambihirang court vision na kayang gumawa ng play for an easy points. Pwede niyang gawin ang mga bounce pass kay Embiid, give and go or alley-oop, at mga corner pass at cut-in play para kay Jaylen Brown at Tyrese Maxey. Kaya hindi pwedeng mag-relax ng kalaban, kaya ibubuhos nila ang lahat ng depensa at atensyon sa mga superstar na pwedeng mapasahan ni LeBron. At kung mahigpit na ang depensa sa mga superstar, sino ang libre? Walang iba kundi ang secret weapon na si Edgecombe. Napakataas kasi ng chances na di siya rerespetuhin sa depensa at hindi ganun kataas ang focus o pressure sa kanya na siyang sasamantalahin ni VJ Edgecombe na may pambihirang kumpiyansa na kayang mag-provide ng off-ball movement, mga open catch and shoot 3-pointers at mga explosive play na kayang gawin ng isang elite player na kayang magbigay ng possible 25 points per game dahil sa kanyang napakataas na kumpiyansa. Sa aspetong din yan, si VJ Edgecombe magiging delikado at magagamit ang buong potensyal niya, lalong-lalo na sa high basketball IQ ni Lolo Bron na yan pa naman ang pinakagusto ni Kim James na masipag maghanap ng bakante at di lang nakatambay. Ano ang resulta pag ganon? Diyan na magko-collapse at mawawala ng kumpiyansa ang kalaban at posibleng walang sagot sa secret weapon ng 76ers. At kung depensa naman ang pag-uusapan, ay may pambihirang hustle at sipag sa depensa. Si VJ Edgecombe din ay isang elite perimeter defender. Si VJ na ang gagawa sa mga dirty work na kayang pahirapan ng mga magagaling na point guard sa liga. Maasahan din siya sa mga offensive rebounds, offensive transitions o fast break. Kompletong package ika nga itong si VJ Edgecombe na may opensa na, may depensa pa. Kaya kung magiging consistent siya sa opensa at depensa, baka hindi lang siya isang role player at maging superstar kalaunan under sa mentorship ni King James. Si LeBron kasi ang idol ni Edgecombe mga ballers at ang naging dahilan kung bakit napahilig siya sa larong basketball. Kaya aasahan nating maganda ang chemistry ng dalawang to. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala. Maraming nagsasabing hilaw pa, kaya hanggang regular season lang yung hype at baka mag-choke lang sa playoffs. Para sa akin, dyan sila nagkakamali. Si Edgecombe ay nag-average ng 14 points, 6 rebounds at 3 assists sa loob ng 11 games sa playoffs. Sobrang napakalaking ambag niyan lalong-lalo na sa isang rookie. At hindi lang yan. Ang pinakamalaking performance niya ay noong Game 7 pa talaga ng Boston Celtics na may clutch performance at 23 points. At inamin mismo ng teammate niya ngayon na si Jaylen Brown na nasa Celtics pa noon na si Edgecombe daw talaga ang nagpapanalo sa Sixers sa serye nila laban sa Boston Celtics. Pero marami pa rin ang nagtatanong, hindi ba maapektuhan ang laro o minuto niya sa pagdating ni LeBron James? Sa katunayan,
Binuo talaga ang starting lineup ng Sixers na sadyang pagsamahin silang lahat na kasama si BJ Edgecomb. Hindi maapektuhan at mas magagamit pa nga siya. Si LeBron ay papasok na sa kanyang ika-24 season na may edad na 41. Dahil matanda na, malamang sa malamang, hindi niya na kayang maglaro ng 30 to 40 minutes gabi-gabi. At si Embiid naman ay aasahan ding kasama sa load management ng Sixers para maiwasan ang seryosong injury at makapaghanda sa playoffs. Kaya kailangan ng Sixers ang isang VJ Edgecomb para sumalo sa mga minuto kapag wala sa laro ang core players at ma-maintain ang standing ng Philadelphia. Ganun siya kaimportanteng piyesa para sa Sixers. Sa edad ni Edgecomb ngayon, mahirap pa sabihin kung hanggang saan talaga aabot ang potensyal ni VJ Edgecomb. Pero isang bagay ang malinaw, napakalaki ng opportunity na nasa harapan niya. Kung patuloy niyang mapaganda ang kanyang shooting, decision making at overall game, pwede siyang maging isa sa pinakamahalagang players ng Sixers sa mga susunod na taon. At baka ang tinatawag na secret weapon ngayon ay siya palang magiging isa sa mga susunod na superstar ng Philadelphia 76ers. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon mga ballers, huwag kalimutan mag-iwan ng opinion sa comment section para mapag-usapan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga NBA stories, balita at analysis dito sa ating channel. And this is Ballers TV. Thank you for watching.